Magandang araw Kuya Chris, maging sa lahat ng inyong taga-subaybay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang dito, Tubong Samar, at kasalukuyang nasa edad na 42. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa isang lihim na silid sa isang baryo sa Samar na kinasasangkutan ng aking lola na si Lola Cora. Isang lihim na aking natuklasan sa isang nakapanghihilakbot at nakapaninindig balahibong silid na mayroong kababalaghan at misteryo. Noong araw na hindi pa uso ang teknolohiya at malayo pa sa kabihasnan ng lahat, panahon ng aking kamusmusan, kung saan ay naging matunog ang usap-usapan patungkol sa mga aswang. Isa sa mga lugar na nadawit sa usaping ito ay ang Capiz, maging dito sa Samar, na kasalukuyan kong tinitirahan ngayon. Maraming mga bangkay ang natatagpo ang wala ng lamang loob. Sinasabi ng mga tao na kinain iyon ng mga halimaw o ligaw na aswang. Sinasabing ang mga aswang daw na gumagala sa aming lugar ay walang pinipiling biktima, bata man o matanda. May sakit o wala ay paboritong kainin ng mga aswang. Ang usap-usapang patungkol sa mga aswang ng panahong yon ay nagatid sa akin ng labis na takot sa tuwing sumasapit ang takip silim. Isang araw ay nabalitaan ng aking nanay at tatay na pumanaw ang aking ninong na nakatira sa Maynila. Dahil matalik nilang kaibigan ng aking ninong, nagpasya silang lumuwas upang dumalaw sa burol nito. Bali 1 linggo silang mananatili doon habang ako ay napagkasunduan muna nilang ipagkatiwala kay Lola Cora na taga rito lang din sa Samar. Subalit nakaramdam ako ng lungkot sapagkat ang bahay ni Lola Cora ay malayo sa bahay namin. Nasa liblib na bundok ang kanyang bahay. Walang kapitbahay at talaga namang sukdulan ang katahimikan. Inisip ko ng mga oras na iyon ay baka wala akong makalaro, bunsod ng kawalan ng maraming bata sa nayon na pag-iiwanan sa akin. Inay, gusto ko pong sumama sa inyo. Itay, ayaw ko pong maiwan kay Lola Cora eh. Natatakot po ako sa kanya. Salaysay ko sa aking magulang habang kinakabahan. Subalit hindi man lang nila ako pinapakinggan hanggang sa narating na namin ang istasyon ng bus. Ihahatid na nila ako patungo sa bahay ni Lola Cora. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng sandaling iyon sapagkat natatakot ako at hindi sanay na mawalay sa aking magulang. Nakababa na kami ng bus subalit kailangan pa naming maglakad patungo sa liblib na bahay ni Lola. Sinuong namin ang makitid na daan sa gitna ng malawak na kagubatan. Tanging huni ng iba't ibang uri ng hayop ang aming naririnig. Hindi ko maiwasang mapayapos sa aking nanay sa tuwing nakakarinig ako ng nakatatakot na huni ng ibon. Maraming beses na huminto ako sa paglalakad dahil nagugulat ako sa tuwing may angil akong naririnig sa kakahuyang yon. Kaya naman ay kinarga na lamang ako ng aking tatay. Inabutan na kami ng dilim sa may daan, ngunit hindi pa rin namin nararating ang bahay ni Lola Cora. Kinakabahan ako ng mga oras na iyon kahit karga ako ng aking tatay. Hindi kasi mawala sa aking isip ang mga usapan ng mga tao na maraming aswang daw ang naglalagalag sa lugar namin. Habang karga-karga ako ng aking tatay ay hindi ko maiwasan ang lumingon sa paligid. Sa hindi kalayuan ay tila may naaaninag akong matang umiilaw. Medyo madilim na noon at pakiramdam ko ay may kung anong nilalang ang nagmamasid sa amin.
Habang tinatahak namin ang daan patungo sa bahay ni Lola Cora, maya-maya lang ay may isang malaki at itim na aso ang nakita kong tumatakbo mula sa aming likuran. Agad kong sinabihan si nanay at tatay sa aking napansin. Agad naman silang lumingon at idinako ang flashlight sa aming likuran. Tama nga na may malaking aso ang humahabol sa amin. Noong una ay hindi sila natakot at inisip lamang nila na isang normal na aso lamang iyon. Ngunit ang aso ay naging korteng tao na pula ang mata. Mahaba ang tenga at may nagkikiskisang pangil. Sa labis na gulat ay napatakbo na lamang si nanay at si tatay habang karga ko. Kahit madapa-dapa na sila sa katatakbo, ay patuloy pa rin sila sa paghakbang. Makalayo lamang sa lugar na yon. Nang matanaw na namin ang munting liwanag mula sa isang bahay, ay nabuhayan kami ng loob. Nabuhayan kami ng pag-asa nang makita naming malapit na kami sa bahay ni Lola. Nang marating ang bahay ay agad na kumatok si nanay at si tatay. Nakiusap sila kay Lola na buksan kaagad ang pinto sapagkat may aswang daw na humahabol sa amin. Sa kabutihang palad ay narinig ni Lola ang katok ni nanay at tatay. Dali-dali niya kaming pinagbuksan ng pintuan. May aswang pong humahabol sa amin. Habol hiningang wika ng aking ina. Anong ginagawa niyo rito? Bakit pa kayo nagsadya rito? Gayong batid naman ninyong aabutan lang kayo ng gabi sa paglalakad sa daan. Tanong ni Lola matapos niya kaming papasukin. Naroon siya sa may kandado ng pintuan at tinitingnan niya ng maigi ang kandado kung talaga bang maayos ang pagkakasara nun. Nang sandaling iyon, habang nag-uusap sila, ay kasalukuyan naming naririnig ang mga kaluskos at angil ng aswang na paikot-ikot sa paligid ng bahay ni Lola. Nandito na naman sila. Ayaw talaga nilang lubayan ang bahay ko. Usal ni Lola Cora at taimtim siyang nagdasal. Waring may binubulong siya sa hangin. Ang tagpong iyon ay nasundan sa pagkawaglit ng mga kaluskos sa paligid ng bahay. Signos na tuluyan na ngang lumisan ng mga aswang ng oras na iyon. Hindi rin nagtagal ay ipinaalam na ni nanay at tatay ang kanilang sadya kung bakit kami naroon sa bahay ni Lola. Nay, iiwan lang po namin si Lito dito sa inyo. Luluwas po kasi kami ng Maynila para bumisita sa kaibigan naming pumanaw na. Litanya ng aking ina. Nagmakaawa siya kay Lola Cora upang payagan sila. Sigurado ba kayo sa mga pinagsasabi ninyo? Iiwanan ninyo si Lito sa akin. Alam niyo namang maraming kababalagan sa lugar na ito. Pero bakit dito pa? Sunod-sunod na pagtatanong ni Lola Cora. Kumunot ang kanyang noo habang ang mga mata niya ay naging mabalasik. Kayo lang po kasi ang mas malapit na kamag-anak namin. Sige na, inay. Alam ko naman pong ikaw lang ang may kakayanang alagaan si Lito habang wala kami dito eh. Malaki po ang tiwala ko sa inyo, inay. Muling sambitla ng nanay ko sa kanyang ina. Diyos mio, ano pa bang magagawa ko? Sige na, ngayong nandito na rin naman kayo. Wika ng matanda at ipinukol niya ang nakatatakot niyang tingin sa akin. Pagkatapos nilang magkasundo, ay nagbigay si Lola Cora ng suhestyon. Minabuti niyang sa bahay niya na muna patulugin sina nanay at tatay sapagkat delikado na kung maglalakad pa sila sa labas. Gabi na kasi at masyadong mapanganib. Sapagkat ng panahong iyon ay talamak ang mga aswang na nambibiktima. Pumayag naman ang aking magulang at nagpasyang bukas na lamang sila luluwas ng Maynila. Nang matulog na ang lahat, ay nanatili pa rin akong gising.
Hindi ako mapakali sa aking kinahihigaan sapagkat hindi ako sanay sa matigas na higaan. Nangangati rin ako dahil sa uri ng banig na hindi ako sanay. Kasabay ng naririnig kong pitik ng antigong orasan ni Lola, ay nakarinig din ako ng isang malakas na hagik-gik mula sa hindi ko matukoy na sulok ng bahay. Hinanap ko si Lola, subalit hindi ko siya makita. Kalaunan ay nakarinig ako ng boses na umaalulong na aso sa labas ng bahay. Sa sobrang takot ay agad akong bumalik sa higaan, sa gitna ni nanay at tatay. Pinilit kong matulog upang kinabukasan ay maging maayos na rin ang lahat. Nang sumapit ang umaga ay nagising na lang akong wala na ang aking nanay at tatay. Sinabi na lamang sa akin ni Lola Cora na maagang lumuwas ang aking ama at ina. Eksaktong 6:00 nung pumutok ang bukang liwayway. Nakaramdam ako ng lungkot dahil nalaman kong tuluyan na akong iniwan ng aking mga magulang. Alam kong babalikan nila ako pero gayon pa man ay nalulungkot pa rin ako dahil siguro sa mura kong edad noon. Buong araw akong umiiyak nang umiiyak. Kaya naman ay nahirapan sa akin si Lola Cora na patahanin ako. Lahat ng kailangan niyang gawin ay ginawa na niya. Pero patuloy lamang ako sa pag-iyak. Tumigil ka na sa kakaiyak mo. Ay ano ka ba namang bata ka? Gabi na. Baka marinig ka ng mga aswang sa labas at puntahan pa tayo rito. Dahil sa narinig kong sinabi ni Lola, ay hininaan ko ang aking boses. Palihim akong humagulgol at nawala ng ganang kumain ng hapunan sapagkat hindi ako sanay sa bahay na yon. Dahil naririndi na sa akin si Lola, naganap siya ng laruang maaari kong laruin, ngunit sa kasamang palad ay wala siyang makitang laruan ng bata sa kanyang bahay. Hanggang sa lumapit ulit siya sa akin at iniabot niya ang isang kakaibang manika na may karayom pang nakatusok sa ulo nito. Kakaiba ang manikang iyon sa lahat ng laruan na aking nakikita. Natutuwa naman ako sapagkat kahit papaano ay nagkaroon ako ng laruan. Lumipas ang ilang oras, ay nagpasya na si Lola na patulugin ako dahil maggagabi na. Ngunit natagpuan lamang ako nito na nakatitig sa isang lumang pintuan ng isa pang kwarto sa kanyang bahay. Binalot kasi ng kuryosidad ang aking isipan at napaisip na lamang ako kung anong meron sa kwartong yon. Apo, matulog ka na. Bawal kang pumunta sa kwartong iyon. Litanya ni Lola habang tinapik niya ang aking balikat. Agad naman akong sumunod kay Lola papasok sa kanyang kwarto. Magkatabi kaming dalawa sa iisang kwarto. Habang pinapatulog niya ako ay isang susi ang umagaw sa aking atensyon. Nakasabit ito sa isang pako at naisip ko na magandang paglaruan ang bagay na yon. Hanggang sa hindi ko namalayang nakapikit na pala ako. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay bigla akong nagising. Wala na si Lola sa aking tabi. Agad-agad akong bumangon at napansin kong nawala ang laruang manika sa aking tabi. Ang susi naman na nakita kong nakasabit kanina ay nawala na rin sa pinagsasabitan nito. Marahan kong binuksan ang pintuan ng kwartong kinalalagyan ko upang alamin kung nasa labas ba si Lola Cora. Kakaunting siwang pa lang ang aking nabubuksan. Subalit natanaw ko na si Lola na naroong pumasok sa kwartong pinagbawalan niya akong pumasok. Akma na sana akong susunod kay Lola patungo sa pinuntahan niyang kwarto nang biglang may lumagapak sa bubungan ng aming bahay. Nagulat ako sa aking narinig. Nakaramdam ako ng pagkangilo sapagkat may kung anong nilalang sa bubong ng bahay na kinakalmot ang yero. Wari bang gusto nitong buksan ang bubong? Napatakbo ako pabalik sa higaan at nagtalukbong gamit ang kumot.
Sunod-sunod na nakarinig ako ng angil ng hindi matukoy na nilalang. Nagkalampagan na ang bubong ng bahay na parabang may nag-aaway doon. Ilang minuto ang itinagal ng ingay na talaga namang labis kong ikinatakot. Kalaunan ay maluwag akong nakahinga ng mawaglit ng ingay. Nang mga oras na iyon ay nalilito na ako sa mga nangyayari. Hindi ko na mawari kung anong misteryo ang meron sa bahay ni Lola. Hindi ko alam kung bakit madalas na may ganoong ingay akong naririnig sa tuwing nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Isang tanghali ay nagpaalam sa akin si Lola na aalis muna siya upang mamalengke sa bayan. Nangako siya sa akin na maaga siyang babalik. Ngunit nangamba agad ako sapagkat alam kong malayo ang bayan sa bahay na yon. Natatakot akong hindi agad makabalik si Lola. Pero hindi ko siya pinigilan. Pinanghawakan ko na lamang ang kanyang pangako na babalik siya agad bago pa man tuluyang dumilim ang paligid. Kung gabihin man ako sa labas, wag na wag kang magpapapasok dito sa bahay ng taong hindi mo naman kakilala. Hintayin mo akong kumatok at tawagin ka. Bilin sa akin ni Lola. Dahil sa sinabi niya ay kinabahan ako. Mukhang alam kasi ng matanda na hindi agad siya makakauwi dahil malayo ang bayan. Mas kinabahan ako nang umalis na siya. Hanggang tanaw na lamang ako sa papalayo kong lola ng sandaling yaon habang naroon naman ako sa pintuan ng bahay. Matagal akong naghintay sa pintuan, subalit hindi pa rin nakababalik si Lola. Naisipan kong isarado na lamang yon at pumasok sa kwarto upang matulog. Nagkalkal ako ng mga gamit ni Lola upang sana ay hanapin ang laruang manika na ibinigay niya sa akin noon. Kahit ano man ang aking gawin, ay hindi ko mahanap ang manika. Ang nakita ko ay ang isang susi na batid kong susi upang mabuksan ko ang isang ipinagbabawal na silid sa bahay na iyon. Marahan akong nagtungo sa isang kwarto at pilit na binuksan yon gamit ang hawak kong susi. Nang ganap kong maalis ang kandado ay natuwa ako. Marahan kong tinulak ang pinto na ikinalangit-ngit pa nun. Bumungad sa akin ang mga kakaibang gamit sa loob ng silid na yon. Sa isang lumang mesa ay natanaw ko ang manikang kanina ko pang hinahanap. Hindi ko maipaliwanag kung anong meron sa kwartong yon at para saan ang mga kakaibang gamit na aking nakikita roon. May grupo ng mga botilya akong nakikita. Mga botilyang naglalaman ng mga kakaibang bagay. May mga karayom at mga kakaibang ugat ding naroong nakasilid sa mga bote. May mga mahahabang kuko rin akong nakita na nakasilid sa isang bote. Hindi ko alam kung kuko ng anong hayop yon. Ang isang botilya naman ay may matulis na pangil. Ang pinakaumagaw ng aking atensyon ay ang isang kakaibang libro na hindi ko malaman kung saan yun ginagamit ni Lola. Akma ko na sanang bubuklatin ang aklat nang biglang may kumatok sa pintuan ng bahay. Nagbadali akong lumabas ng bahay at kinandado ang kwartong pinanggalingan ko. Ang susi naman ay mabilis kong ibinulsa. Biglang nawala ang katok na kanina ay narinig ko. Maya-maya lang ay napansin ko na lang na may kung sino ang paikot na naglalakad sa kabuuan ng bahay dahil iyon sa kaluskos o yabag ng mga paa na aking naririnig. Maya-maya lang ulit ay muli na namang may kumatok. Hindi ako umiimik ng oras na yon. Hinihintay ko munang magsalita kung sino man yaong kumakatok sa labas. Naisip ko na baka si Lola iyon, sabalit naalala ko ang bilin sa akin ni Lola na wag akong magbubukas ng pinto kung hindi ko kakilala ang taong kumakatok sa labas. Ang ginawa ko ay marahan akong humakbang palapit sa pintuan upang pakiramdaman kung sino ang nasa labas. Dala ng kuryosidad ay sinilip ko ang maliit na butas sa dingding, ngunit bigla akong nilamon ng kaba at hilakbot
nang mapansin kong madilim na pala sa labas. Tao po. Tao po, may tao po ba riyan? Pwede po bang makahingi ng tubig? Sambit ng taong nasa labas. Kahit ganoon ay hindi pa rin ako nagtiwala. Hindi ko binuksan ang pintuan dala ng naramdaman kong takot. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nagwika ang taong nasa labas. Muli itong humingi ng tubig. Nagmamakaawa ulit iyon. Kaya naman ay kumuha ako ng isang baso ng tubig. Akma ko na sanang bubuksan ang pinto nang biglang may lumundag sa bubungan ng bahay. Nang dahil doon ay kinabahan ako. Muntik ko pang mabitiwan ng baso ng tubig dahil sa naramdaman kong gulat. May kung anong naglalakad sa bubong ng bahay. Ramdam ko ang bawat mabigat na yabag nun na talaga namang nagpanindig sa aking mga balahibo. Paulit-ulit kong sinampal ang aking sarili. Baka sakaling nananaginip lamang ako. Subalit hindi. Totoo talaga na nangyayari ang mga nakatatakot na tagpong yon. Nawala ang kalampag sa bubong at muli ay may kumatok na naman sa pintuan. Kaboses pa rin ito ng babaeng humihingi ng tubig na maiinom. Dala ng kaba at pagkalito ay hibang kong binuksan ang pintuan upang alamin kung sino ang nagsasalita. Tumambad sa akin ng isang ali na noon ko lamang nakita. Tinanong ako nito kung may kasama ba ako sa bahay na iyon at matapat ko naman siyang sinagot at sinabing wala akong kasama. Nauutal pa ang aking boses dahil nanginginig na ako ng sandaling yon. Nagtaka ang ali at tinanong niya sa akin kung saan nagpunta si Lola Cora. Medyo nagtiwala ako sa kanya nang malaman kong kakilala niya pala ang aking lola. Kagaya ng una niyang tanong ay tapat ko ring tinugon ang kanyang pangalawang tanong. Sinabi ko sa kanya na nagtungo si Lola sa bayan upang mamalengke. Pagkatapos niyang uminom ay iniabot niya ang baso pabalik sa akin. Tinanggap ko ang baso at agad akong humakbang palayo sa kanya. Pwede ba akong pumasok? Tanong ng ali. Ang ekspresyon ng kanyang muka ay naging malikot at mababakas sa kanyang mga mata na nagmamasid siya sa loob ng bahay. Ang kanyang bibig ay nanginginig na wari bang maglalabas ng mga mabangis na pangil. Kinabahan ako nang mapansing naging mabalasik ang kanyang muka. Mabagsik ang tingin niya sa akin na wari bang nais niya akong kainin. Dahil sa kakaiba kong napansin sa ali, ay naglakas ako ng loob na itulak ang pintuan. Agad kong sinarado ang pinto bago pa man tuluyang makahakbang ang ali papasok sa loob ng bahay. Buksan mo itong pinto. Walang yakang bata ka. Wala kang galang. Magbabayad ka sa kabastusan mong ginawa mo sa akin. Buksan mo ito. Sigaw ng ali sa labas ng pintuan. Nanginig ang aking tuhod at nang dahil sa takot na nararamdaman ko ay bigla akong napaupo sa sahig. Tarantang-taranta ako ng mga sandaling iyon. Nawari bang gusto ko nang maglaho at umalis palayo sa bahay. Agad akong tumakbo patungo sa kwarto namin ni Lola. Tiniyak ko rin na maayos na nakakandado ito. Ang ali ay sigaw ng sigaw sa labas ng bahay. Pilit niyang sinisira ang pintuan mula sa labas. At maswerte ako dahil hindi niya nagawang wasakin ang pinto roon. Subalit hindi nabawasan ng takot sa aking dibdib. Naririnig ko kasi na nagpaikot-ikot ang alis sa palibot ng bahay habang nagwawala siya. Wari bang naghahanap siya ng butas o bukas na pintong maaari niyang pasukan papasok sa loob ng bahay. Maya-maya ay biglang tumahimik ang paligid dahil huminto ang alis sa pagsigaw. Bagya kong ikinalma ang aking sarili ngunit ang aking kaba ay biglang nadagdagan nang biglang may kumalabog sa bubungan ng bahay. Hindi ko na alam ang aking gagawin ng oras na yon. Doon ko na naisip na isang aswang ang ali na aking nakausap.
dahil sa kakayanan nitong lumundag sa itaas ng bahay. Pinaghahampas niya at persahan niyang kinikiskis ang kanyang kuko sa bubong ng bahay. Kahit malamig ang ihip ng hangin sa lugar na iyon ay hindi ko maiwasan ng mapagpawisan. Lalo na at patuloy na lumalangit-ngit ang yero sa bubong na wari bang tutuklapin na ito. Tinawag ko ng tinawag ang pangalan ni Lola habang patuloy ako sa pag-iyak. Maraming luha na ang bumagsak sa aking mata. Subalit hindi pa rin dumarating si Lola. Siya na lang ang tanging pag-asa na inaabangan kong dumating. Pero naisip ko rin na matanda na siya. Natatakot ako na baka ay mapahamak si Lola sa oras na umuwi na siya sa bahay. Ang takot na namutawi sa aking mukha ay hindi maipinta matapos na masaksihan ko ang braso ng aswang na naroon nang nakalusot sa bubong. Patuloy sa pagkabog ng mabilis ang aking dibdib. Sigaw ako ng sigaw, iyak ng iyak. Ngunit kahit anuman ang aking gawin ay walang tulong na dumarating. Wala kasi kaming kapitbahay na pwede kong mahinga ng tulong ng mga oras na yon. Tila na estatwa ang aking mga paa. Hindi ko maigalaw ang aking katawan ng dahil sa labis na takot. Napasandal na lamang ako mula sa aking kinatatayuan. Sa katagalan ay tuluyang natuklap ng aswang ang bubong sa bandang kwarto na aking kinaroroonan. Mabuti na lang at nagkaroon ako ng lakas ng loob na ihakbang ang aking paa palabas ng kwarto. Gayunman ay natakot ako dahil tuluyan nang nakapasok ang aswang sa loob ng bahay. Kasabay sa pagsara ko ng pinto ng kwarto ay siya namang pagkalabog ng sahig dahil sa paglundag ng aswang mula sa bubong. Nakalimutan kong ikandado ang pintuan ng kwarto, kaya naman ay nakasunod sa akin ang nilalang na yon. Gumapang ang aswang sa sahig habang nakalawit ang mahaba niyang dila. Patakbo naman akong nagtungo sa sala habang hinahabol ako ng aswang. Mabuti na lamang ay biglang may kumatok sa pintuan at nagpakilalang si Lola Cora. Agad akong tumakbo sa pintuan upang buksan ang pinto. Laking tuwa ko nang makumpirmang si Lola nga ang dumating. Bitbit ni Lola ang kanyang mga pinamili. "Lubayan mo ang apo ko!" Matapang na singhal ni Lola sa aswang. Habang nagkakatitigan si Lola at ang aswang ay paikot silang humahakbang. Nakasunod lamang ako sa likuran ni Lola. Nang magkaroon ng tamang pagkakataon ay bigla akong tinulak ni Lola papasok sa kwarto namin. Agad niyang isinarado ang pintuan nun, subalit ang aswang ay lumundag sa bubong upang muling dumaan sa butas na kanyang pinasukan. Humagikgik ang aswang ng malakas habang si Lola ay abala sa pagkalkal ng kanyang mga gamit. Nalaman kong hinahanap niya ang susi ng isang kwarto. Agad kong iniabot sa kanya ang hinahanap niyang susi. Hinila ako ni Lola palabas ng kwarto kasunod ng paglundag ng aswang doon. Nagtungo kami ni Lola sa isang kwarto at doon ay kinuha niya ang kanyang libro at ang isang punyal. "Apo, panahon na siguro upang malaman mo na isa akong mabait na mangkukulam. Isa ako sa mga pumapatay sa mga aswang dito sa ating lugar. Maraming mga umaaligid na aswang sa akin sa kagustuhan nilang makuha itong aking libro ng karunungan." Nagulat ako sa aking nalaman. Manghang-mangha ako habang pinagmamasdan ko ang tunggalian sa pagitan ni Lola at ng aswang. Kinuha ko ang laruang manika ni Lola. Kalong-kalong ko ang manika habang pinapanood ko si Lola na nakikipaglaban sa aswang. Nagbitiw si Lola ng mga salitang mula sa libro na hindi ko maintindihan. Kasunod noon ay tinambangan niya ng sunod-sunod na saksakang aswang. May mga pagkakataong nadadaplisan ni Lola Cora ang aswang, subalit madalas ay nakakailag din ito. Nagawang kalmutin ng aswang si Lola sa pisngi. Masakit man at nagdurugo ang sugatang mukha ni Lola ay hindi niya yon ininda. Mabagsik na lumaban si Lola. Nilustay niya ang lahat ng natitira niyang lakas magapi lamang ang aswang. Kinabahan ako nang umailalim si Lola sa aswang.
Akma na sanang dudukutin ng aswang ang dibdib ni Lola nang biglang nagkaroon si Lola ng lakas ng loob na tagain ng aswang sa ulo. Nagsumigaw ang aswang dahil sa natamo niyang sugat mula sa punyal ni Lola. Mas naging agresibo ito at nagalit kay Lola. Ngunit dahil sa labis na pagdurugo ay nanghina ang aswang at nakaramdam ng pagkahilo. Nawalan ito ng balanse sa katawan na nasundan ng tagpo na kung saan ay bumulagta ang aswang sa sahig. Habang matapang namang nakatitig si Lola, hindi pa nakontento si Lola. Muli niyang pinagsasaksak ang aswang hanggang sa malagutan iyon ng hininga. Pagkatapos ay inutusan ako ni Lola na kumuha ng isang botelya sa loob ng sagrado niyang kwarto. Agad ko naman siyang sinunod at iniabot sa kanya ang bote. Binulungan ni Lola ang botelya gamit ang kakaibang itim na libro na kanyang hawak. Ang aswang ay marahang naging abo at hinigop ito ng botelya. Nagawang ikulong ni Lola sa isang botelya ang bangkay ng aswang na yon. Ikinuwento sa akin ni Lola na madalas siyang nakikipaglaban sa mga aswang sa bubungan ng bahay. Doon ay muling nanariwa sa akin ng mga gabi na tila bang may naglalaban sa taas ng bubong. Nakikipaglaban pala si Lola sa aswang na napadaan sa bahay ng gabing yaon. Sinabi rin sa akin ni Lola na alam ng aking mga magulang ang kakayanan na meron siya, kaya minabuti nilang iwanan ako sa kanya. Naging malinaw sa akin kung bakit ganoon na lamang kahalaga ang susi ni Lola. Mahigpit niya palang iniingatan ng sagrado niyang kwarto na kinukublihan niya ng kanyang enerhiya bilang isang mangkukulam. Makalipas ang isang linggo ay nasundo naman ako ng aking mga magulang. Sa loob ng isang linggo na pamamalagi ko sa bahay ng aking lola, ay mas naintindihan ko ang kanyang ginagawa. Maraming ikinuwento sa akin tungkol sa mga pakikipaglaban niya sa mga aswang, mga taong natulungan niya at mga taong ginamot niya. Nung dumating ang mga magulang ko para sunduin ako, ay nakaramdam ako ng lungkot para sa aking lola Cora. Marahil ay naiisip ko na mag-isa lamang siya na nabubuhay sa bahay na iyon at wala siyang katuwang o kausap man lang. At hindi ko rin maitatanggi na gusto kong bumalik muli sa bahay na iyon. Pero sa kasamaang palad ay hindi na ako nakabalik muli sa bahay ni Lola Cora. Dahil ilang taon lang ang lumipas ay namayapa na ito dahil na rin sa kanyang katandaan. Maraming alaala ang nanatili sa aking isipan. Ang isang linggong pamamalagi ko sa aking Lola Cora ay ang pinaka-espesyal na bagay na nangyari sa buhay ko. Mangkukulam man ang aking lola ay hindi ko siya kinamumuhian at taas noo kong ipinagmamalaki dahil alam kong busilak ang kanyang kalooban. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Ang inyong kaistorya, Lito. Hello po, Kuya Chris. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rindix. Taga-Leyte po ako, pero nakatira na po ako ngayon sa ibang bansa, sa parte ng Europa. Hindi ko na lang po papangalanan ng lugar. Ito po ay karanasan ng yaya ng bunso naming kapatid. Nangyari po ito noong 1980s sa lugar ng Rowena, Inabanga, Bohol. Tawagin na lang po natin siyang si Yaya Net. Bago po siya naging yaya ng bunsong kapatid namin, ay isa po siyang tagapamahala ng fish pond na malapit lang naman sa kanila. At ito po ay pagmamay-ari ng kapatid ng tatay niya. Araw at gabi ay parati niyang sinisilip ang fish pond. Baka daw po kasi may mga magnanakaw o may mga hayop na maligaw doon sa lugar. Nung mga panahong yun, malapit na daw ang Holy Week.
At bukod pa sa pagbabantay ng fish pond, nagsasideline din daw siya sa pagbebenta ng kandila sa harap ng simbahan para pang dagdag kita. Huminto na kasi siya sa pag-aaral dahil sa kapos sa pera at mahirap lang daw talaga ang buhay nila noon. Naging medyo nakaluwag-luwag lang ang tiyahin niya, orang may-ari ng fish pond, dahil nakapag-asawa ito ng foreigner na Mormons galing sa USA. Miyerkules Santo daw yung panahon na yon. Malapit na daw mag 9 PM. Lumabas daw siya sa bahay nila at tiningnan ng fish pond. At may nakita daw siyang tao na tumatakbo papunta sa kakahuyan. At sa tingin niya, parang babae at sobrang bilis daw tumakbo at bigla na lang daw nawala sa dilim. Binaliwala lang daw niya yon dahil baka kasi kaya tumatakbo yon ay nagmamadali na dahil gabi na. Pagdating ng Huwebes Santo, tinignan na naman daw niya ang fish pond at nakita na naman daw niya yung babae na tumatakbo papunta sa kakahuyan at nawala na naman ito bigla. Habang naglalakad siya, bigla na lang daw may naapakan siya at pagtingin niya, patay daw na aso. Wakwak ang katawan at wala ng ulo. Sobrang natakot daw siya at tinawag niya ang papa at mama niya at sumama din daw ang kuya niya. Sa gulat ng mga magulang niya, napasigaw daw ang mama niya at may mga kapitbahay daw silang pumunta doon sa lugar para makita ang patay na aso. Yung iba ay sinabi na kawatan daw ang gumawa nun. Hindi lang daw natuloy sa pagkuha ng aso dahil dumating si Yayanet. Yung iba sinabi na baka daw malaking hayop, pero ang sabi ng iba, baka daw wakwak dahil wala daw ang laman ng tiyan ng aso. Tumindig daw ang balahibo ni Yaya at natakot sa nangyari. Kinabukasan, Biyernes Santo, balak daw niya na hindi tignan ng fish pond dahil sa nangyari. Pero wala siyang magawa at tumuloy pa rin siya sa pag-check sa fish pond. At wala naman daw siyang nakitang tao or hayop at bumalik siya sa bahay para makatulog na. Mga bandang hating gabi nang nagising siya para umihi. At pagkatapos nun, binuksan niya ang bintana para makasilip saglit doon sa fish pond. At sa hindi kalayuan, may nakita siyang tao na mahaba ang buhok na nakaluhod at nakatalikod. Nagmadali daw siyang lumabas sa bahay at dahan-dahan na naglakad para hindi siya mahalata dahil sa tingin niya ay magnanakaw yun. Nung nakalapit na daw siya sa tao na nakatalikod, ay tinawag daw niya yon. "Hoy! Unsa imong gibuhat diya? Hoy! Anong ginagawa mo dyan?" Sa Tagalog. Bigla na lang daw humarap sa kanya at dinakma siya at nang pangbuno silang dalawa. Hindi daw niya masyadong makita ang mukha kasi natatakpan ng buhok, pero nakita daw niya ang mga mahahabang kuko. Hinawakan daw niya ang buhok para makaganti at nakita niya ang mukha na mukha naman daw tao. Pero pula ang mga mata at ang haba ng ngipin. Hindi naman daw siya nakagat, pero marami na daw ang kalmot ang mukha niya at braso niya dahil ito yung ginawa niyang panangga. Bigla na lang daw tumakbo ang aswang at nakita niya ang tatay na hinampas pala ng malaking kahoy ang ulo at katawan ng aswang. At ang sabi ng tatay niya ay lumingon pa daw saglit sa kanila bago tuluyang umalis papunta sa kakahuyan ng nilalang. Mabilis daw yung mga pangyayari at hindi niya namalayan na bigla na lang siyang natumba at nahimatay. Paggising niya kinabukasan, ang dami ng mga nilagay sa mukha niya. Mga gamot at kung ano-ano pang mga nilagay doon. Sabi daw ng tatay niya, nakita daw sila na nagpapambuno sa aswang.
Nakita daw sila na nagpapambuno ng aswang dahil sinundan pala daw siya ng tatay niya kasi hating gabi na. Pagkatapos ay lumabas pa din siya. Buti na lang daw ay nakita agad siya ng tatay niya at kinuha yung kahoy na panggatong at ang sabi pa ng tatay niya ay talagang nilakasan daw niya ang paghampas sa ulo ng aswang. Dahil ang balak niya ay talagang patayin ang aswang. Ang daming taong pumunta sa bahay nila para makita si Yayanet kung anong nangyari sa kanya. At natakot din daw ang mga tao dahil may aswang pala na gumagala sa lugar nila na hindi nila nalalaman. Natakot daw ang mga tao at kumalat sa barangay nila at simula nun wala nang lumabas ng bahay paggabi na. Pwera na lang daw kung marami kayong kasama at may mga dalang itak. Pagkalipas ng mga ilang araw, bumuti na ang sugat sa mukha at braso ni Yayanet at hindi na nila nakita ang aswang ulit at wala na daw silang balita kung saan na napunta. Pagkalipas ng mga ilang buwan, may nabalitaan daw sila sa kabilang barangay na may aswang daw na napaslang ang mga barangay tanod at pulis. Matagal na pala daw nilang minamanmana ng aswang dun sa kabilang barangay dahil marami daw ang mga hayop nila na bigla na lang namamatay at wakwak ang katawan. Mga manok, baboy, aso at kung ano pang hayop ang nabibiktima. At duda talaga sila na aswang ang may kagagawan. Binaril daw ng mga pulis ang malaking baboy sa ilalim ng bahay ng buntis nilang kababaryo. Sinunog daw nila ang katawan ng baboy. Hindi daw nila nakita na nag-anyong tao dahil nasunog na ang katawan nito. Simula noon at hanggang ngayon, wala na daw silang balita kung may aswang pa ba na gumagala dahil dumadami na daw ang tao sa barangay nila. At marami na daw ang mga establishment na tinayo ngayon. Pero ang peklat sa mukha niya at braso ay hindi na nawala at sa tuwing maaalala daw niya yung mga pangyayari ay napapabuntong hininga na lang daw siya at napapailing na lang. Kaya pala nung unang nakita namin siya na maraming peklat sa mukha at braso, yun pala ang istorya sa likod ng mga peklat na yon. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Sa susunod na kwento ay karanasan naman po ng papa ko. Ang inyong kaistorya, Rindix. Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Emilio. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa kataksilang ginawa ng aking lolo sa kanyang ama. Bata pa lamang si lolo ay namulat na siya sa mga usaping aswang. Isang mahusay na albularyo ang kanyang ama. Nilalapitan ng mga taong nagpapagamot. Bata pa lamang ang aking lolo ay hindi niya na naabutang buhay ang kanyang ina. Sa kadahilanang namatay daw iyon, bunsod ng mga misteryong bumabalot sa kanilang bahay na pumapagitna sa mga naglalakihang punong kahoy. Naengkanto raw ang kanyang ina. Noong mga panahong yon, ay baguhang albularyo pa lamang ang kanyang ama. Ang pagkamatay ng kanyang ina ang nagtulak sa ama ni lolo upang maging mahusay itong albularyo. Hindi malinaw sa isipan ni lolo kung paanong napapagaling ng kanyang ama ang mga taong nagkakasakit. Hanggang sa isang araw ay natanto niyang nagmumula pala sa isang mutya ang kapangyarihan ng aking ama. Tay, ano po ang hiwagang nakakublis sa batong kwintas-kwintas mo? Tanong ni lolo sa kanyang ama. Malagkit ang titig ni lolo sa kwintas. Wari bang nais niyang angkinin yon? Ito ba anak? Alam mo bang labis ang paghihirap ng aking dinanas makuha lang ito? Noong humalik ang kidlat sa pusod ng kagubatan, marami ang mga nilalang ng dilim ang nagtangkang makuha itong mutya ng kidlat.
Isa ako sa mga nakipag-agawan makuha lamang itong mutyang kwintas ko ngayon. Nang dahil dito, mas naging mahusay ako sa paggagamot at nakokontra ko na rin ang mga sakit na gawa ng mga engkanto. Kapag nawala sa akin ang mutya, tiyak na kamatayan ang kahahantungan ko. Nariyan lamang sa paligid ang mga nilalang ng dilim. Inaabangan ako. Maraming nilalang ng dilim ang galit sa akin dahil gusto nilang angkinin ang mutya. Ito ang dahilan kung bakit nila pinatay ang iyong ina. Nagulat, namangha, at kinilabutan din si Lolo noong marinig niya ang salaysay ng kanyang ama. Nalungkot at namuo ang galit sa kanyang dibdib nung malaman niya ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang ina. Naging dahilan iyon kung bakit mas naging interesado siyang makuha ang mutya ng kidlat. Gusto ni Lolo na siya ang pupuksa sa mga nilalang ng dilim. Nais niyang ipaghiganti ang kanyang ina. Inisip niya nung mga oras na iyon na kung mapapasa kanya ang mutya ay tiyak na magiging mahusay rin siya higit pa sa mga ordinaryong tao. Magagawa niya na ang makipagtunggali sa mga engkanto. Pwede ko po bang hiramin ang mutyang iyan, Tay? Tulad niyo po kasi, gusto ko rin pong maging mahusay sa pagpapagaling ng sakit. Hiling ni Lolo sa kanyang ama. Ngunit hindi siya pinayagan dahil ayon sa kanyang ama ay mapanganib daw ang mutya. Ang sinumang nagmamay-ari ng mutya ay itinuturing ng mga nilalang ng dilim bilang isang kaaway. Hindi pinansin ni Lolo ang saad ng kanyang ama. Taglay ng aking lolo ang pagiging sutil at inamin niya sa akin na siya yaong tipo ng batang hindi ganoon kasunurin sa magulang. Kaya naman noong sumapit ang dilim, gumawa si Lolo ng kwintas na may peking mutya. Habang mahimbing ang tulog ng kanyang ama, marahan at maingat niyang kinuha ang mutyang kwintas nito at ipinalit niya roon ang peking kwintas. Masaya siyang nagtungo sa kanyang kwarto tangan ng mutya. Maya-maya lang ay nakaramdam siya ng bigat ng enerhiya sa paligid. Naramdaman niya na tila may kabayong paikot-ikot na tumatakbo sa paligid ng kanilang bahay. Humahalinghing pa iyon habang nagpapakawala ng magkakasunod na mababagsik na yabag. Ayon kay Lolo, tikba lang daw ang naririnig niyang paikot-ikot sa kanilang bahay ng gabing yon. Aminado si Lolo na labis siyang natakot. Sinilip niya ang kanyang ama na naroong natutulog sa munting sala ng kanilang bahay na yari lamang sa mahihinang materyales. Mahimbing ang tulog ng kanyang ama. Nagtataka si Lolo kung bakit siya lang ang nakakarinig ng tumatakbong tikbalang. Yun pala ang isa sa dahilan kung bakit ayaw ng kanyang ama na ipahiram ang mutya. Ang makapigil hiningang tagpong yun ay nasundan pa sa paglawis-wis ng mga sangat dahon sa paligid. Lumakas ang puwersa ng hangin na naging dahilan kung bakit nabuksan ang bintana sa kwarto ni Lolo na kung saan ay yari lamang sa sawali ang pinto. Kinatagpo ng hangin ang ilong ni Lolo. Nalangap niya ang samyo ng liryo, isang mabangong bulaklak na pangpatay. Ang malamig na hangin na pumasok sa kwarto ni Lolo ay waring may dalang samyo ng engkanto. "Lubayan niyo ako! Para niyo ng awa!" Sigaw ni Lolo. Nang mga oras na iyon ay nananatili pa ring tulog ang kanyang ama. Nangangatog man ang mga tuhod pero pinili pa rin ni Lolo ang tumayo at isarado ang kumakalampag na bintana. Anak, ano ang nangyayari?" Aligagang pumasok ang ama ni Lolo sa kanyang kwarto upang alamin kung bakit siya sumisigaw. Laking tuwa ni Lolo dahil nagising ang kanyang ama. Kahit papaano ay naibsan ang nararamdaman niyang takot. Ang mga elementong nakikipaglaro sa kanya ay nawala na rin. Walang ano-ano ay niyakap ni Lolo ang kanyang ama. "Ang sama po ng panaginip ko, Tay." Pagsisinungaling na usal ni Lolo habang pasikreto niyang
inilalagay sa kanyang bulsa ang mutya. Magkatabi na silang natulog ng kanyang ama. Bago umidlip ay pinakiramdaman ni Lolo ang paligid ng kanilang bahay. Nakarinig siya ng mga atungal at bulong na parabang inaabangan sila sa labas. Ipinaubayan na lamang ni Lolo sa mutya ang buhay nilang mag-ama. Hindi niya na masyadong pinansin ang mga kaluskos sa paligid na tanging siya lamang ang nakakarinig. Alaunan ay nakatulog na siya ng mahimbing. Nang siya ay magising kinabukasan, wala na sa kanyang tabi ang kanyang ama. Tiningnan ni Lolo ang labas sa palibot ng kanilang bahay, ngunit wala roon ang kanyang ama. Tanging nakita niya roon ay ang mga bakas ng paa ng kabayo. "Tay, nasan ka? Tay?" Kahit anong sigaw o tawag ni Lolo ay hindi sumasagot ang kanyang ama. Nagtungo siya sa kanilang kusina at napansin niyang wala roon ang itak ng kanyang ama. Nangangahulugang umalis ang kanyang ama upang mangahoy. Nagpasya si Lolo na sundan ng kanyang ama sa kagubatan. Sa kanyang paglalakad ay hindi niya pa rin matagpuan ang kanyang ama. Ilang beses niya iyong tinawag ngunit walang sumasagot. Maya-maya pa, nakarinig si Lolo ng malamig na sigaw. Iniisip niya na baka iyon ay tugon ng kanyang ama. Wala siyang kaalam-alam na pinaglalaruan lamang siya ng mga engkanto sa kagubatang yon. Hindi niya maihakbang ng maayos ang kanyang mga paa dahil pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Umihip ng malakas ang hangin na naging dahilan sa paglawiswisa ng mga sanga at dahon. Inikot ni Lolo ang kanyang tingin sa paligid at kinuha niya ang mutya na naroon sa kanyang bulsa. "Kung sino ka mang nariyan, hindi ninyo ako malilinlang," sigaw ni Lolo habang nakataas ang kanyang kanang kamay na may hawak na kwintas na mutya. Maya-maya pa'y huminto ang malakas na hangin. "Mga duwag naman pala kayo!" Mayabang na sigaw ni Lolo at nagpatuloy siya sa paghahanap sa kanyang ama. Habang naglalakad-lakad ay nakita niya ang isang pares ng tsinelas ng kanyang ama. Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang isa pang tsinelas na may bahid ng dugo. Kinabahan at nataranta si Lolo sa kanyang nakita. Nang mga oras na iyon ay hindi mawala sa kanyang isipan na siguro'y may masama nang nangyari sa kanyang ama. Nagpatuloy siya sa paglalakad at maya-maya pa'y napasigaw siya ng aray. Sa kadahilan ng may matalas na bagay ang humiwa sa kanyang talampakan. Nang tingnan niya yon, ay itak pala ang nakahiwa sa kanya. Lalo pang kinabahan si Lolo nang mapansin niyang iyon pala ang itak ng kanyang ama. Pinulot niya iyon mula roon sa marahong lupa at hiniwa ni Lolo ang suot niyang damit at ibinigkis niya sa kanyang sugat sa paa. Ang ilang mga dugong sumirit mula sa sugat ni Lolo ay puminta sa mga tuyong dahon. Maya-maya pa, isang puting baboy ramo ang nakita ni Lolo. Dala ang itak ay hinabol niya ang kakaibang baboy ramo. Mainam din daw kasi iyon na pang-ulam. Nakaramdam na rin kasi si Lolo ng gutom ng mga oras na yon dahil hindi pa siya nag-uumagahan. Subalit nagulat siya nang pumasok sa loob ng puno ng kahoy ang baboy ramo. Kinusot niya ang kanyang mga mata at saka niya muling tiningnan ng punong pinasukan ng baboy. Isang ordinaryong puno lamang pala. Inisip niya na lamang na baka ay pinaglalaruan lamang siya ng sarili niyang guni-guni. Siguro ay hallucination lamang iyon, lalo't gutom na siya. "Tay, nasan ka na?" Paulit-ulit pa ring tinatawag ni Lolo ang kanyang ama. Maya-maya lang napansin niyang pabalik-balik lamang siya sa lugar na kanyang dinadaanan. Naisip niyang natitikbalang na siya. Kaagad niyang binaligtad ang kanyang damit.
Muli ay umihip na naman ang malakas ang hangin na naging dahilan sa pagliparan ng mga tuyong dahon sa paligid ni Lolo. Mas bumilis pa ang ikot ng hangin na lumilikha na tila isang ipo-ipo. Kasabay noon ay ang pagtakbo ng tikbalang paikot sa kinatatayuan ni Lolo. Sinubukan ni Lolo na maitarak sa tikbalang ang tangan niyang itak sa pamamagitan ng pagbato ng itak. Ngunit sa bilis ng ikot ng tikbalang ay bumaon lamang sa punong kahoy ang itak. "Kung talagang matapang ka, lumapit ka sa akin." Sambit na paghahamon ni Lolo habang itinataas niya ang mutya. Hindi magawang lumapit ng tikbalang sapagkat natatakot sila sa tuwing hawak ng isang tao ang mutya. Natatakot ang mga nilalang ng dilim dahil ayon sa kanila ay sumasapi raw ang enerhiya ng mutya sa enerhiyang meron ng tao. Mabilis na kumaripas ang tikbalang palayo kay Lolo. Makukuha lamang ng mga engkanto o aswang ang mutya kung walang nagmamay-ari nun. Sa oras na mapasa kamay nila ang mutya ay lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Bagay na iniiwasan ni Lolo na mangyari. Sa patuloy na paghahanap ni Lolo sa kanyang ama, napadpad siya sa isang ilog. Namutla siya, kinilabutan at nanindig ang kanyang mga balahibo dahil may nakita siyang bangkay sa ilog. Bangkay na tanging mga putlang paa lamang ang makikita, sapagkat ang kalahating katawan nito ay nakalubog sa tubig. Malakas ang paniniwala niya na iyon ang kanyang ama. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala ay iniahon niya sa ilog ang bangkay. Nang maiahon ni Lolo ang bangkay ay hindi niya agad nakita ang mukha nito dahil may sakong nakatakip sa ulo ng bangkay. Marahan niyang inialis ang sakong nakasuot sa ulo ng bangkay at doon ay nagunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha nang makumpirmang iyon nga ang kanyang ama. Sa paligid ng ilog ay may mga bakas ng paa ng kabayo. Nangangahulugan na tikbalang ang pumatay sa kanyang ama. Sumigaw si Lolo at nagwala na naging dahilan sa pagliparan ng mga ibong na bulabog. Maya-maya pa ay muling nagpakita sa kanya ang puting baboy ramo. Sa sobrang galit ay nagawa niyang maitarak doon ang itak. Ang bangkay ng baboy ramo ay naging babae at humalo sa hangin ang abo. Gusto pang gumanti ni Lolo pero hindi na lumalapit sa kanya ang mga nilalang ng dilim dahil sa kwintas na mutya. Labis siyang nagsisisi kung bakit niya ninakaw ang mutya ng kanyang ama. Inilibing niya ang kanyang ama ng puno ng pagsisisi at pighati. Walang katapusang paghingi ng tawad ang kanyang sinasamo habang tinatabunan niya ng lupa ang kanyang kawawang ama. Lumipas ang mahabang panahon. Napagdesisyonan niyang sundan niya na lamang ang yapak ng kanyang ama. Naging isang ganap na albularyo siya at dahil sa paraang iyon ay nagagawa niyang kalabanin o sugpuin ang itim na kapangyarihan ng mga engkanto at ilan pang masasamang kapangyarihan. Dito ko na po tatapusin ang kwentong karanasan ng aking lolo. Isang kasaysayan sa kanyang buhay na kanyang pinagsisisihan dahil sa kanyang nagawa. Isang pangyayaring hindi niya malilimutan magpakailanman. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Emilio. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.